1TV Noontime Balita. Sa iri ang mga nagbagang mga balita sa udto. 1TV News Channel. 1TV News Channel now bring you our midday report. Kini ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Pakisayon sa mga nagunang mga blow-by-blow updates, mga trending topics ug mga hottest online news sulod og gawas sa dakbayan sa Ozamis ug sa Misamis Occidental. Kini ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Higala kumustag mayong adlaw karon nga Martes pizza size ning bulan sa Enero tuig 2026. Ako si Adoni Desena alang sa One on Time Balita Live. Una sa luhan sa itong mga balita. Sa balitang lokal, Barangay Pantaon mipigayon sa pinakaunang Employees Night 2025. 0.75% retailers tax increase usa na ka ordinansa. Reklamo batok sa grocery section sa public mall nga nag-display og vegetable items gipaabot sa konseho. Asin sa Ozamis Administration nakapunting gihapon sa total drug-free Ozamis. Sa balitang regional, Cebu South Bus Terminal temporaryong ibalhin sa South Road Properties aron maminusan ang bugat nga trapiko atol sa Sinulog Grand Parade 2026. 41 anyos nga babae gireklamo human kini namaak nga daw zombie sa Inayawan, Cebu City. Og sa mga balita sa Mindanao o tibuok kapupudaan sa Mindanao, 800,000 pesos kapin kun kulang nga balor sa mga sigarilyo nga ilegal nga gipayuhot na intercept sa Barira, Maguindanao del Norte. Detalye sa atong mga balita sa One on Time Balita Live, human lang niini. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Ang maayong paglawas mo ay unang lakang padulong sa walay katapusang kalipay sa St. Joseph General Hospital. Nagtanyag sa 24 oras nga serbisyo sa medikal, laboratory, ultrasound, x-ray ug uban pang diagnostic procedures para sa inyong kahimsog ug kaayuhan sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital usa ka accredited provider sa PhilHealth, konsulta o outpatient clinic dedikado sa komprehensibong healthcare nga nagtutok sa pagpugong sa mga sakit ug pagdasig sa maalamong pagpili sa mga serbisyo nga kumpleto sa pag-atiman sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider mao ang dali og sayon nga pag-appointment sa serbisyong medikal. Ang miyembro sa PhilHealth makapili sa pagpalista sa maong konsulta provider para sa profesional nga serbisyong medikal nga inyong masaligan. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider nahimutang sa Washington Street, 50th Barangay, Ozamis City, Misamis Occidental. Ang inyong kahimsog ug kaayuhan mao ang prioridad para sa walay katapusang kalipay. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Sa detalye, Barangay Pantaon mipahigayon sa pinakaunang Employees Night 2025. Sadya nga napahigayon sa mga barangay official sa Barangay Pantaon, Ozamis City ang pinakaunang panagtapok sa mga lumilihok sa barangay nga ilang gitawag og Employees Night diin pinakauna kini nga aktibidad nga gihimo sa barangay Disyembre 26. Matud pa ni Pantaon Barangay Kapitan Constantino de la Peña Lahi-Lahi Jr. nga hiniusa kining nauyunan kauban sa membro sa Barangay Council isip pag-ila o pagpasalamat sa mga nahimo sa mga lumilihok sa barangay gikan sa mga elected official, appointees, BHWs, BPAT members, BNS o mga service providers. Nahimong posible o malampuso ng aktibidad gumikan sa walay paglubad nga suporta ni board member ni Mishu Lahi-Lahi Jr. Cash gift o certificate of recognition o loyalty award ang nadawat sa mga barangay official labi na ni adtong mga council member, BHW o mga BPAT member nga dugay na sa serbisyo. So, first time
nga employee night 2025. So, dagong pagpasalamat nato sa atoang barangay, no? Nga napahigayon kita nga mao ni nga event. So sa akong pagtahod ug pagyugbo sa atoang Gobernador Henry Sominad, Tumbakpakan, o sa atong second district, Ando, Waminan. O sa atong party list, kung hindi Waminan. O kusgo na itong pakpak, atong pinangga nga mayor. Mayor Sam Norman Fuentes. Kusgo nyo pakpak nalipero mo itong naging atlaw. Kaya kung wala, muragin yung naong dili masaya. Tungod, kaya gihatagan tao, palipay, so kita, lipay gyapon. Ako dako kay kog pasalamat nga kini nga event, no? Atong nakita nga kitang tanan malipayon. Kay kini first time mao man gani nga ako naghunahuna jud ko ug unsay atong buhaton para sa inyohang event karong gabi una. So nakita ninyo, no, na ako'y iparapols, no, dili nung tanan nga maka daog anak. Pero kamong tanan karon nga naa diri nga makadawat kid mong tanan, no? Bisan dili mo makadaog sa ripa. Kaya kanang ripa dili mo tama po na. Pero kamong tanan makadawat karon og sobre. Kaya nakabalo ko. Labi na ang barangay opisyal kay wa na kuno sila kadawat og sobre sukan. No, mao na nga ako kauban uban sa akong pamilya si Ma'am Judina, no, kami naglantaw ug unsay buhaton para makitang tanan malipay. Mao na nga kami gyud duha na malit ani, no, para iparapols. Nagsagol niya itong iparapols. Naay bugas, naay appliances. Usapan ang uban niya daw. No? Kung makadaog ang bana, makadaog ang bugas, ang asawa makadaog rice cooker, pag-abot, lungag na yun. No? Samtang wala usay paglubad ang kasadya sa matag tuig nga pagpegayon sa araw ng Barangay Pantaon nga gisaulog matag Disyembre 28, din ang araw ng barangay ni atong Disyembre mauna ang ika-28 nga anibersaryo o ika-23 nga anibersaryo. Christmas dance contest o Daigon contest ang pipila ka mga aktibidad. Ang main event ni atong higayon na apan na nagpakadawat usab og mga premyo ang mga residente nga nakadaog sa minor o major raffle draw. Sa matag okasyon sa Pasko kanunay gayong gipahinumdom ni Kapitan Constantino Lahi-Lahay o ni board member imilahi-lahay sa ilang konstituente ang Asenso 3 Pillars nga maoy instrumento nga milambo ang ekonomikanhong kahimtang sa barangay pinaagi sa mga programa o proyekto. Padayon usab ang gipasalamatan sa barangay ang pamilyang Mabanag, labi na ni late Roman Mabanag nga maoy donor sa lote sa mga pasilidad sa barangay, eskwelahan o mga dalan. Og ang pinakalabaw sa tanan, ang labaw nga makagagahom, labi na ang manluluwas ang Batang Jesus nga maoy gihandom sa mga matuhong Kristiyano nga matagbulan sa Disyembre o pagsugat sa bag-ong tuig. Kay alam sa kasayuran sa tanan, no? Sa Tibuok o Sami City, kita ra ang nakauna o buhat o kabit-court tungod sa ato ang the working gobernador nga siya pa ang congressman sa 2nd district. Atong palakpakan o kusog, no? Ang ato ang the working gobernador. O kusog, atong palakpakan ang ato ang 2nd district congressman Ando Waminal. O kusog, ang ato ang representative
sa party list nga si Congressman Indy Waminal. Ug usab ang atoang halanggong mayor sa siyudad sa Osamis nga si Atty. Sam Fuentes, no, ang ato po nga vice mayor dinhi sa atoang siyudad, Bibiniri Kauban sa iyahang city council. Usab atong pasalamatan, no, ang pamilya nga mabanag diin sila mao'y naghatag og luti para tukuran sa atong mga building ug mga facilities dinhi sa atong barangay, no. Atong makita nga atong eskwelahan sila'y nag-donate, ang atoang covered court opisina sa atong barangay ug ang atoang simbahan ilan ning luti ang gidonate dinhi sa atong barangay. Dinhira sa atong barangay, no, nga nagkahiusa ang atoang mga building tungod sa donasyon sa yuta sa mga babanag. So atong palakpakan ang mga babanag bisan wala sila diri. Murag galintan siguro ninyo invite ang mga babanag, no? Dapat sa sunod tuig kita ang tibuok barangay na ata diri sa ato ang barangay. Kay mo man ato ang birthday sa ato ang barangay. No? Ika 23 ka tuig. Nga birthday sa ato barangay sa ato ang pag-celebrate. Dapat mo kupirita. No? Kay isa ra sa isa ka tuig na mag-uban tatanan diri tibuok barangay. So kikinahanglan unta na kita dili ta maggraduha nga moani sa barangay. Kaya kani ato ang celebration karon nga gihimo na barangay din. Wala man ay kapili kung sa imong reliyon. Di ba? Di sa unsa nga reliyon. Dapat mo kupirit ka dire kay taga barangay man ka. Pasabot kung di ka mo kupirit, pasabot na ikaw wala kay pagtanaw sa imong barangay. Samtang kita kapuyot ta sa barangay Pantaon, kapuyot ta sa Matag Purok, ako lang kay puro inyo. Kinahanglan nga na atong kooperasyon. Kupirit ka. Padayon sa atong mga balita, 0.5 o 0.75% retailers tax increase usa ka ordinansa. Sakat kayo sa local tax due date alang sa 2026 business tax renewal o gabisan sa mga bag-ong tukod nga mga negosyo ang naprobahang ordinansa sa Konseho sa Usamis sa retailers tax rate increase. Niadtong Disyembre 23 atol sa special session nga gipatawag sa Konseho, pinal na nga naprobahan ang ordinansa nga nagpausbaw og 0.75% alang sa retailers tax nga nag-amendar sa 2013 Omnibus Revenue Code Section .2 o untax retailers. Kini naglangkob na sa mga commercial retailers, mga construction contractors o sa garbage collection fees. Pinal nga naprobahan o napasar ang maong tax rate sumalan sa makuting pagtuon sa mga sakop sa konseho o hangyo sa mga business chambers sa Usamis. Matod pa ni Committee on Economic Enterprise Chairperson Honorable Cecil Co nga unta moani og positibong reaksyon sa mga local business sector ang naprobahang ordinansa o mutuman sa tulumanon sa mga buluhisang lokal aron matabangan ang kagamhanang lokal sa mga gipatumang proyekto o mga social services program. Midasig usab ang konsehala nga sa labing dali nga panahon masugda na ang pagpalambo sa mga tourism sites sama sa Kuta Fort, Bukagan Hill o ang bag-ong Naangkong Rodriguez Ancestral House o mga commercial building nga gipadag-iya sa syudad nga mapaabangan magamit na kini aron makadugang sa local revenue gawa sa koleksyon sa mga buhis. Saran nga ang aksyon nga gihimo sa konseho karon uban sa mga economic manager sa Usamis o sa Asenso Usamis Administration sumala usab kini sa gihingusgang mga programa ilalom sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena.
Reklamo batok sa grocery section sa public mall nga nag-display og vegetable items gipaabot sa konseho. Naaabot na sa hawanan sa konseho sa Usamis ang reklamo sa mga negosyante sa vegetable section sa Usamis City Public Mall batok sa grocery section nga namaligya na matud pa og mga item nga gibaligya sa vegetable section. Sa pamahayag ni Committee on Tourism Chairman Honorable Dinky Suizo atol sa pinakaunang regular session sa konseho sa Usamis sa 2026 nga gusto og kaangayan ang vegetable section gumikan kay managsama silang adunay obligasyon sa City Hall isip mga renter o stall owners sa merkado publiko. Apektado na matud pa ang ilang halin gumikan kay inay dito mopalit og mga utanon og mga lamas sa vegetable section dili na makalaho sa ilang section gumikan kay ana-ana kini mapalit sa grocery section nga bantang kaayo sa entrance sa merkado. Nakita sa konseho nga ang gihimo sa mga negosyante sa grocery section adto nagayoy paglapas sa rule and regulation sa economic enterprise. Gumikan ini si Presiding Officer Vice Mayor Bebeneri mitahas kang Economic Enterprise Committee Chair Honorable Cecil Co o Tourism Committee Chair Honorable Dinky Suizo sa pag-imbestigar sa maong reklamo labi na ang paglabi sa buhatan ni concurrent City Economic Enterprise Manager Jaime Tumada aron sa pagsulbad sa maong reklamo. Ng taas og income ang ato ang mga nangrenta sa ato ang mga na-occupy sa atong mga public market, but along the way naapog ko'y everyday magsige maggunmig atong merkado kay manguan kaning mangumpra na ang mga daghan gyud og mga reklamo gyud ang mga vendors especially si vegetable kay inigsulod daw sa mga consumers mo ang kanang grocery nga section na maligyan na magog vegetables. So dili na sila kasulod dito gyud sa vegetable area kay naharangan naman kay si grocery na maligyan na pog vegetables. Pero ang tan-aw daw sa kontrata dapat si grocery ra gyud mo nang naguol kay sila kay kuan kaayo ang merkado daghang tao pero ining adto sa sulod wala na kay tao kay na naman tanan halos sa pambungad sa entrance sa mga tao na malit kay na maligya man po og dapat dili sa mamaligya. So maybe we could see to ato ang tan-awon, we could look into it kung say ato ang ma-remedy ana kay luoy po they're paying also taxes. We have to take note on that. Can we request the economic team to have an urgent meeting no para nga to define sa ato mga problems and concerns regarding the operation inside the public market, because I have heard that also nga mura o kanang inaana ba there is really a need for us to improve the operations. Asinso Usamis Administration nakapunting gihapon sa total drug-free Usamis. Mipadangat sa iyang mainitong pagpasalamat o pagdaig si Committee on Peace and Order Chairman Attorney Mars Tapayan ngadto sa liderato sa Usamis City Police Station o sa 2nd Provincial Mobile Force Company gumikan sa mga nahimong achievement o accomplishment sa local PNP alang sa 2025. Matud pa ni Attorney Mars Tapayan nga sa laing hugna sa nausab sa tuig andam gihapon ang suporta sa Asinso Usamis Administration labi na sa liderato karon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes gumikan kay dako kaayo og papil ang kapulisan sa pagkontrolar sa bisan unsang nawong sa kriminalidad gumikan sa aktibong police visibility sa syudad. Padayong midasig si Attorney Mars Tapayan sa kapulisan nga ipadayon ang kaaktibo sa tulumanon og padayong tabangan ang syudad aron matuman ang tumong mamahimong totally drug-free ang 51 ka mga barangay sa Usamis. Padayon usab ang pagdasig sa konseho ngadto sa mga barangay official o ang publiko nga tabangan ang administrasyon labi na ang pagbatok sa illegal nga droga. Correct. Yes. Regarding peace and order, my committee on officer, I think it's in order to congratulate our police force, City of Usamis for their very
splendid performance last year, 2025. Gani, our city position as received awards from the region for being the most outstanding police station in Region 10. And that's in order, Honorable Sir. So, we also congratulate the PMFC, SICAN PMFC for extending support to our police in the conduct of the maintenance of our peace and order in Sam City, including the maritime, the city fire department. Our Pamasal is also very active. Our BGMP, all the uniform officials deserve to be congratulated for the job well done last year. For this year, we just hope to empower more barangays in trying to detect those North residents who are engaged in illegal drugs, because as of now we have to sustain our drug-free barangays. 32 barangays are drug-free, but it needs efforts of the barangay people, especially barangay officials, to sustain that. Okay. Basta na lang po yung mga drug operations, illegal drugs, maguba ang atong drug-free barangay, mabalik na sa kuhan. Hindi naman qualify. And we wish to really have a city which is drug-free. Sa mga balitang regional, Cebu South Bus Terminal temporaryong ibalhin sa South Road Properties aron maminusan ang bugat nga dagan sa tropiko atol sa Sinulog Parade o Grand Parade 2026. Detalye niya na sa ubang pang mga impormasyong regional sa atong pagbalik. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Kung ikaw dunay panginahanglanon sa mong farm o baka sa uban pang panginahanglanon nimo sa panginabuhian man o sa pangadlaw-adlaw, diri na kita mamalit sa naguna sa mga baratong baligya sa mga agri-vet supplies and needs ug uban pa ang Bryant Milling and Marketing. Bryant Milling and Marketing, distributor of agricultural, consumer, hardware, school and office supplies and more. Nagabaligya sa tanan nimong panginahanglanon sa wholesale ug retail sama sa kompletong grocery items nga adunay mas baratong presyo sama sa lokal o imported nga mga bugas, mga ilimnon ug daghanan pa. Ang Bryant Milling and Marketing adunay kaugalingon nga farm. Aduna usab sila mga frozen goods sama sa Bianca's Frozen Goods nga sila mismo ang naghimo. Mao ka nang makasiguro ka nga kini presko ug luwas. Aduna usab sila fresh meat sama sa pork and chicken, mga frozen products sama sa Virginia Foods ug tender juicy hot dogs. Aduna sa sila kaugalingong products sama sa Royal Candles and Wax, Royal Drinking Straw and Sanitary. Mga panginahanglanon sa imong farm sama sa hog feeds, poultry products, mga nagkadayang mga veterinary products and accessories sa mas ubos nga presyo. Aduna usab sila livestock feeds sama sa game fowls and swine or hog feeds, natural and environment-friendly fertilizers, pest controls, and more. Busa kung aduna kay mga panginahanglanon, anhin na karon sa Bryant Milling and Marketing. Anaan na himutang sa Zulueta Street, Alzama City, kilid sa Unitap, Alzamis. Bryant Milling and Marketing, ang labing kompletong tindahan sa mga baratong baligya sa Alzama City. Alang sa mga talagsaong mga klase sa mga dekalidad ng mga home furniture products and home decorations, dili na kita mamalit sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Nailan kini adto isip FJK Trading. Sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated, makita ninyo ang mga manindot ng mga klase-klaseng mga home furnishings, home furniture products, ug daghanan pa. Sa first floor, inyo makita ang mga modern sala sets, L-shaped sala sets, ug corner sets, TV stands, dividers, entertainment cabinets, wine cabinets, kitchen cabinets, wardrobe, children's cabinets, bookcase, wall mirror and wall clock, wall frames, center table, console table, lampshade and figurines, curtains, blanket and throw pillows, plastic chairs and tables. Ug aduna po sila mga musical instruments sama sa mga guitar.
audio mixers, amplifiers, soundbox, ug mga Yamaha organs. Plus, aduna pa sila mga sporting goods like balls, badminton, rackets, ug daghanan pa. Ug sa second floor inyo makita ang mga foams and mattresses, wooden bed nga king size, queen size, double and single, shoe cabinet, double deck, sofa bed, pillow and throw pillows, dining wood table nga adunay 10-seaters, 8-seaters ug 6-seaters. Aduna po sila coffee table, bed sheets ug daghanan pa. Ug sa third floor inyo makita ang mga office tables and chairs, executive tables and chairs, gang chairs, filing cabinet, office cubicles. Ug alang sa atong pagpaugnat sa atong mga kusog, aduna sila treadmills, spin bike, home gym, barbell plates and more. Musa bisita na sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Anaan imutang sa Animas Street, Barangay Aguada, Ozama City. Pangitaa lang ang atong maabi-abihon nga officer in charge nga si Mr. Asterio G. Curib. Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Mga osamis noon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o og hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maanindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Ana ang mga furnitures sama sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, office tables ug daghanan pang uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptops nga durable ug bagay sa imong panginahanglanon sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. Aduna usab sila mga nagunang mga cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug uban pa. Aduna usab sila mga computers and computer accessories alang kanimo. Kining tanan mamahimong mapalit pinaagi sa cash o baka sa easy installment plans upon approved application. Ug dili lang kay kana, aduna usab sila humugaway nga parking area at bang silang building luyo sa Jollibee drive-thru. Gloria Bazaar Don Anselmo Bernard Avenue Branch, the newest and the most convenient store in Ozama City. Opening hours from Monday to Saturday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Alang sa dugang kasayuran, pakikita ilang ang ilang store manager. Matawag sa mobile number 0930-255-3231 ug adunay landline number area code 088, telephone number 521-7961. Hashtag Gloria Bazaar Bernard. Hashtag Easify Your Life. Sa Gloria, way sama. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar Rizal Avenue Branch, Ozama City. Matud ba nila ang tinigom nga piso matag adlaw makahimo kini og milyones ka mga kaugmaon? Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kun People's Bank, usa ka independyente og rehistradong kooperatibang bangko nga adunay komon nga bugkos nga interes kanatong mga yanong katawhan. Adunay voluntaryong pagpakiguban aron makabot nato ang atong mga panginahanglanon ug ang mga pangandoy sa kinabuhi. Kini pinaagi sa paghimo sa patas nga mga kontribusyon, pagdumala sa ilang mga produkto ug serbisyo, pagdawat sa patas nga bahin sa mga peligro ug benepisyo ug pinaagi sa pagdawat sa mga kinatibuk ang prinsipyo sa mga kooperatiba. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kun People's Bank, nagatanyag niining musunod nga mga produkto ug serbisyo: savings deposit, 10 loan window, trucking delivery service at the National Highway Pulot, Ozama City, water refilling station at Highway Pulot, Ozama City, rice trading, producer Super Organic Fertilizer at Kinuma Norte, Ozama City, Sustainable Agri-Center at Kinuma Norte, Ozama City, and life and non-life insurance. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kon People's Bank, anaan imutang sa luyong bahin sa City Public Mall Drive, Purok 1, San Roque, Ozama City. Matawag sa telepono numero 521-1336 ug 521-4842. Sa mobile number 0951-653-0313 ug 0926-172-1740. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kun People's Bank, ang bangko sa katawhang Pilipino. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena.
Detalye sa mga balitang regional. Cebu South Bus Terminal temporaryong ibalhin sa South Road Properties aron maminusan ang dagat sa o bugat sa dagan sa tropiko atol sa Sinulog Grand Parade 2026. Aron maminusan ang kahuot sa tropiko sa umabot nga Sinulog Grand Parade 2026, ang kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo subling mipahibalo sa temporaryong pagbalhin sa South Bus Terminal o CSBT ngadto karong Enero 18 nining tuiga ngadto sa South Road Properties. Sa usa ka advisory ni atong Enero 5 adlang Lunes, ang giplanong pagsira tumong mapahapsay ang dagan sa sakyanan sa sentro sa dakbayan o masiguro ang saktong luna o agianan alang sa mga opisyal sa gobyerno, mga emergency response unit o mga otorisadong sakyanan atol sa parada. Ang temporaryo nga pagbalhin sa operasyon sa CSBT gikan sa in Bacalso Avenue ibalhin gadto sa El Pardo daplin sa Industrial Road sa SRP. Ang pagbalhin magsugod alas 3 sa kadlawon sa Enero 18 o magpadayon hangtod mahuman ang tanang kalihukan sa Sinulog. Giawhag sa kagamahanan sa dakbayan ang administrasyon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga aprobahan kini nga lakang ang CSBT gipanag-iya o gidumala sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo. Gitambagan ang mga sumasakay o mga transport operator sa pagplano sa ilang mga biyahe og sayo o pagmonitor sa mga opisyal nga advisory sa dakbayan alang sa mga updates sa ruta o kahimtang sa terminal panahon sa Sinulog. Matod pa ni Konsehal Dave Tumulak, sakop sa Executive Committee sa Sinulog Foundation Incorporated, nga kabahin kini sa hiniusang nga paningkamot aron masiguro ang kaluwasan sa publiko hapsay nga trapiko og epektibo nga paglihok sa mga tawo atol sa labing dako nga tinuig nga selebrasyon sa dakbayan. Ang 2026 Sinulog ipahigayon na usab sa Cebu City Sports Center subay sa naandan nga ruta sa Sinulog Grand Parade. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Kurente uno anyos nga babae gireklamo human kini na maak nga daw sumbi sa Inayawan, Cebu City. Nalangkat ang panit ug unod sa agtang sa usa ka 43 anyos nga babae human gipaag sa iyang silingan nga gituhang nagumon sa ilegal nga droga alas 7 sa pasado sa buntag Lunes Enero 5 nining tuiga sa sitio Sampaguita, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Ang nalandig sa tambalanan tungod sa naangkon nga samad pinaakan mao si alias Jusa. Midangop si Jusa sa Inayawan Police Station aron dakpon ang suspek nga si alias Bibi, 41 anyos sa iyang silingan o iyang silingan. Matod pa sa biktima nga naligo siya niadtong higayuna dihang milabay ang suspek. Matod pa niya nga nagsigi kini og padungdungog ingon man pasingit og mga bati nga istorya hinungdan nga iya kini gikompronta nga miresulta sa init nila nga panaglalis og pagbinugnoay. Ang suspek miangkon nga nakabuhi siya og mga dili maayong pulong apan dili si Jusa ang iyang gipasabot. Mibutyag siya nga sa dihang ginumog siya sa biktima og tungod sa kaapike sa lugar wala siya ilaing nahimo kundili ang paggunit sa buhok o gipaak ang agtang ni Jusa. Dugang pa niya nga midipinsa lang siya sa iyang kaugalingon o wala siya nagmahay sa iyang gibuhat. Ang mga silingan nga nakasaksi sa mihulagway sa suspek nga murag ungo nga namaag sa biktima o may dugo pa sa baba niini. Niadtong miaging tuig ang suspek nakapaak usab sa usa ka barangay tanod sa Inayawan dihang gialarma siya human malambigit og kagubot. Nasamad sab ang bukton sa tanod og nagbilin og ulat. Nasaran nga doon na diferensya sa pangisip ang mga suspek tungod sa iyang pagkagumon sa ginadili nga droga. Nadakpan na usab siya kaniadto og giparehab. Samtangang gitanggong sa prisuhan si alias Bebe samtang giandam na ang kasong ipasaka batok kaniya. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena.
800,000 pesos kapin kun kulang balor sa mga sigarilyo nga o illegal nga gipayuhot na intercept sa Barira, Maguindanao del Norte. Nasakmit sa kapulisan sa Pru Bar o sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang kapin 800,000 kapin kun kulang nga kantidad sa smuggled nga mga sigarilyo sa gihimong law enforcement operation sa Maguindanao del Norte kagahapong adlaw, Lunes, Enero 5. Si Bangsamoro Autonomous Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman wala miluwat og pangalan sa usa ka driver human kini gisikop sa Barangay Poblacion, Barira, Maguindanao del Norte. Asoy pa ni General De Guzman nga ang maong operasyon hiniusa kining gihimo sa First Mobile Force Company ug sa mga operatiba sa Barira Municipal Police Station. Diin ang maong behikulo gipailalom sa inspeksyon sa checkpoint. Isikop gilayon ang driver human kini pakyes nga makapakita og mga dokumento sa iyang kargamento diin lula niini ang usa ka libo ka rim sa sigarilyo. Dugang pa ni Guzman nga magpadayon ang checkpoint sa mga bahin sa maong rehiyon aron masanta ang bisan unsang matang sa krimen, labi na ang gituuhang illegal nga pagpayuhod sa mga produkto. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. When it comes to great breads, it's Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop has been serving us for years with over 200 branches nationwide. Freshly baked breads all the time at Park and Go Bake Shop. Affordable, quality baked breads only at Park and Go Bake Shop. Sa Park and Go Bake Shop, ang ilang mga pan lamian na sustansyado pa. Dinhi na kita mamalit sa Park and Go Bake Shop. Aduna sila yung mga nagunang mga pan, con breads, mga cupcakes, mga cookies, macaroons, mga pastries, ug mga cakes for all occasions. Plus, init ka pandesal kada alas 4 sa kadlawon. Busa kung panang inyong paliton sa Park and Go Bake Shop na. Lamian na, kanunay bago pa. There's always a right place to shower your worries. Back for the freshness and go for the taste. Ang Park and Go Bake Shop Ozama City Branch, anaan himutang sa Zulieta Street, tapad sa Unitop Ozama City. FYT Hardware Corporation for your basic building needs. Ang FYT Hardware Corporation nagabaligya sa mga basic building needs sa manining musunod: hardware items, construction materials sama sa simento, plywood, mga kabilya, electrical supplies, bathroom fixtures, rice gas LPG o daghang panguban. Ang FYT Hardware Corporation tindahan nga affordable lang ang presyo o maayong serbisyo. Ang FYT Hardware Corporation ana mahimutang sa mga dalan Capistrano o Mabini, Uzamis City. Matawag sa telepono 521-0458 and 521-0246. FYT Hardware Corporation, where prices are affordable and services are good. FYT Hardware Corporation. This portion is brought to you by Imported Alhambra Suliraline. Alhambra, ang ilimnon nga makatagbaw sa imong kauhaw. Kay katumbas kini sa ubang imported nga pino nga tanglas ug lamian. Ang pino nga kikinahanglan sa imong lawas, mapalit sa mga piniling tindahan sa inyong dapit. Alhambra Imported Suliraline. Alhambra, distributed by Meritus Prime Distributions Incorporated. Naila na sa tanan sa ubos ka presyo o di kalidad ng mga produkto. Ang Gloria Bazaar Ozamis. Gloria Bazaar Ozamis. Con appliances, gadgets, furniture, uguban pa. Gloria Bazaar na ang agtua. Gloria Bazaar Ozamis. Makuha sa ubos ug makatarunganon nga presyo ang mga appliances sama sa Sony, Panasonic, Devant, Skyworth, Samsung, Sharp uguban pa.
Ana kanila ang mga LCD TV, Smart TV, refrigerators, washing machine, gas range, component sound system, video camera, digital still camera, CCTV camera, gadgets, cell phones, computers, and computer accessories, school supplies, and kitchen utensils sa Gloria Bazaar, Azamis. Mudawat usab sila dili lamang cash, kundi bisan kon credit card sama sa BPI, BDO, Metrobank ug RCBC. Gloria Bazaar, Azamis. Gloria Bazaar, Azamis. Located at Rizal Avenue, Azamis City. Matawag sa telepono numero 521-0422. Gloria Bazaar, Azamis. Ang imong partner sa home appliances ug mga furniture. Basta Gloria Bazaar, sikat ka! Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Salamat kayo sa atong mga advertisers sa One TV News Channel kapadayong nagsuporta whole year round no 2025 last year, another year na usab nga atong gipasalamatan gumikan sa whole year round nga pagpaluyo o pagsuporta sa atong mga advertiser, local advertisers sa ato ang One TV News Channel. Ingon naman sa atong mga sponsors, labi na sa atong mga donate or naghatag og sponsorship no sa atong mga uniform sa One TV News Channel. Una si Board Member Jerry Quizon, Board Member Amy Lahilahay, Board Member Calvin Tito Desina, si Honorable John Fedo Lungsod, Kapitan John Ignacio sa Barangay Kinuman Norte, Ayan King Tiluring. Yun naman ang tinubdan sa atong regional news, ang Sunstar Super Balita. Salamat kayo. Sa ato sab sa pipila ka mga membros sa ato ang konseho, si Honorable Sunny Waminal. Salamat kayo konsehal. Ni Honorable o ni Attorney Mars Tapayan. Ingon naman ni Attorney Daniel Lau. Salamat kayo sa suporta. Og mapasalamaton kayo ta nga sa miaging pag sa ulog sa Pasko, pagsugat sa bagong tuig ni atong 31 sa gabi, nga atong kapulisan kanunay ang police visibility. Wala ni sila kuan, wala ni sila kana bang day off o duty sila, duty gyud na no kay kuan man sad dakong event manggod ang Pasko mo na nga labi na ang national o ang national Philippine National Police hugot ang kampanya no sa iwas paputok mo na nga kaangyod sila no naagyod silang tanan adtong higayuna. So ang dakbayan sa usami sa kinatibuk-an sumala pa sa post ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abelianusa, hingpit totally malinawon gyud no ang kinitabuk ang bahin sa dakbayan sa Usamis, sugod ni adtong 24 sa gabi, 31 sa gabi og sa tibuok kuan kana bang sa tibuok bulan sa Disyembre no sa kanang nagsingabot na gyud ang pinakahulugan no sa kasulugan sa Pasko. Gawas lang ni adtong pipila ka mga insidente sa wala po kayo seryoso nga mga kriminalidad no, mga dugoong pangitabo wala. Salamat ana sa atong Ginoo. Gawas sa atong mga nadakpan pila to ka hugna nga mga by bust operation no, sa barangay Malaubang, kapila to kahigayon. There is Carmen, Barangay Carmen Annex, sa diri mga bahina dayon uban outside na sa ato ang syudad mga kaigsunan. So salamat kayo, nagtamod kayo ng atong mga kaigsunan sa mga talamdan no, sa ato ang PNP nga aron malikayan no, sa DOH aron malikayan ang mga injury panahon sa Pasko, kinahanglan likayan ang mga pabuto. Doon ay magpabuto pero kuan kayo sagad ato mga fireworks no, atong madungog no, atong mga adlaw. So salamat kayo, malinawon sa kinidbukan ang ato ang syudad tibok Misamis Occidental
sa kasulugan sa Pasko o pagsungat sa bagong tuig 2026. Usa kay mga New Year's resolution nato karon no nining 2026. Ato no sab ato bangon ang laing hagit sa ato ang pangindahay sa atong panginabuhi nining unang bulan no sa 2026. Ang atong labaw nga makagagahom uban nato kanunay mangliyata kaniya nga unta hatagan tag maayong panglawas, iiway ta sa mga disgrasya o kadautan og kanang masagana or prosperous nga 2026 tuig sa 2026 mga kaigsuunan. So sa maron it's a size 3 kings man daw ron no 3 kings katapos ang bahin sa kasulugan sa Pasko nya si Boss Jimmy Lirasan sayo kay to nag-post no sa amo ang group chat nga kung hifatchay na pud siya no sa Chinese New Year karong February. Gao na si Bida News Update no Jimmy Lirasan. Okay, og mao gadto mga kaigsunan ang kinatuhukan sa hanay sa atong mga balita sa One On Time Balita Live sa ngalan sa Tibok Puwersa sa One TV News Channel, pinangulan sa atong Program Director o Proprietor Mr. Johnny Tommy, sa atong Traffic Director Ms. Cherry Tommy, sa ato ang Master's Control karon sa atong live sa Pikas Lawak si Miss Risa Junsay, sa atong mga cameramen sila si John Del Tommy, Saiki Tommy, atong mga partner naton sa social media team ingon man sa Asenso Usamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman Cofuentes, sa 2nd District Congressman Ando Uwaminal, sa Asenso Pinoy Party List Congressman Indy Uwaminal, sa 1st District Congressman Jason Almonte, og sa probinsya sa ato ang lalawigan nga gipanguluhan ni Governor Henry Sevilla Uwaminal. Kining ubos nga higala Adoni Desena, daghang salamat, mayong adlaw Misamis Occidental. Mao kadto ang mga nagunang mga balita sulod ug gawas sa dakbayan sa Ozamis ug Misamis Occidental. One TV Noontime Balita, ang balita sa One TV News Channel at ang ilang gihapon sa sunod nga higayon ug sa samang takla ang One TV Noontime Balita. Noontime Balita uban ni Adone Desena, the One TV News Channel. Noontime Balita. Noontime Balita.